Inis kong sabi sa kanya pero siya sinampal niya ako kaya gulat akong tumingin sa kanya. Ano ba? Sigaw ko sa kanya at tuluyan na siyang nabitawan at naupo ang lola niyo sa semento. Buti na lang nakapantalon to. Wag mo ko sagiwan. Lasing siyang sigaw pabalik sa akin. Oo, lasing kaya tumahimik ka na. Tangna ang ingay-ingay mo. Sabi ko at inirapan siya at saka yumuko para mabuhat siya at nang mabuhat ko siya ay isinakay ko siya sa kotse. Kung akala niyo pang bride style ang pagkakabuhat ko sa kanya, pues mali kayo dahil parang isang sakong bigas ko siyang binuhat at nagpumiglas pa ang duwende kaya nahampas ko sa puwet. Taduo ka. Ikaw man niya aaak. Sigaw niya sa loob ng kotse ko. Hindi ko na lang pinansin masakit na eardrums ko. Alam mo, Luke. Sabi niya. Ano na naman? Inis kong sabi sa kanya at pinaandar na ang kotse. Masakit, biglang sabi niya at nagulat ako nang humikbi siya, anak ng. Napano ka naman dyan at umiiyak ka? Sabi ko at bumaling muli sa dinadaanan. Patuloy lang siya sa pag-iyak. He's back, kung saan okay na ako at saka siya babalik. Sira ulo yun. Lasing niyang sabi. Naku, heartbroken ang putya. Nagsalita at nagsalita pa siya pero tango lang ang sagot ko dahil tutok ako sa pagdridrive. Ayoko pa mamatay no. Pagdating namin sa mansyon ay sinalubong agad kami ni Irene at nakatikim pa ako ng batok at umangal ako pero hindi din naman ako pinakinggan. Mas mahal mo pa yata yung duwende na yan kesa sa pinsan mo ano. Inis kong sabi sa kanya. Masakit kaya yung batok niya. Tumahimik ka, singhal niya na naman sa akin. Heh. Ikaw na bahala dyan, Hugh. Sabi ko at tumalikod na sa kanya. Erin Skilvey. Matapos kong linisan si Erica ng katawan ay kinumutan ko na siya at saka bumalik na sa kwarto namin ni Abby. Dinala ko si Erica sa guest room dito sa mansyon. Nang makahiga ay nagkumot ako at akma ng pipikit na may tumawag na naman sa cellphone ko. Inis kong sinagot iyon. Ano na naman? Patulugin niyo na naman ako. Sabi ko. Good night, Erin A. Honey. Napamulat ako ng mata ng boses ni Martin ang bumungad. Magsasalita sana ako pabalik pero bigla na lang naputol ang linya. Puta ang sabi ko patulugin niyo ako pero sa ginawa ni Martin mukhang hindi yata ako nito makakatulong. Hayop naman oh. Nakaupo ako ngayon at kaharap ang malaking salamin at may nag-aayos sa akin na babae. Masakit talaga ulo ko, Bessie. Reklamo ni Erica na nasa tabi ko at inaayusan na din. Ngayon nagaganapin ang kasal namin ni Martin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba, saya at iba pa. Uminom ka ng gamot. Walang ganang sabi ko. Don na best no pero ano pala ang nangyari kagabi best? Talaga bang inihatid lang ako ni Luke? Hatid lang ba talaga? O wala ba siyang ginawang iba sa akin? Oh my gosh kasi ko. Hi. Babae. Napaigtad kami ni Erica dahil sa sigaw na iyon. Inis kong nilingon ang hinayupak na iyon at si Luke nga. What? You startled me, sabi ni Erica sabay rolled eyes. Lumapit sa amin si Luke at basta-basta na lang kumuha ng upuan at umupo sa tabi ni Erica. Huwag kang lalapit sa akin. Hiyaw ni Erica. Parang nirape makahiyaw to. Dinuro siya ni Luke. Pasalamat ka hinatid kita kagabi. Sino bang nagsabi sa'yo na ihatid ako? Hugh? Nagumpisa ba naman sila? Wow, fantastic baby, sabi ni Luke sabay tawa na nakakainsulto. Parang kanta yung sinabi ni Luke ah. Tumahimik ka dyan, nakakarindi ka na. Sabi ni Erica at humarap nasa salamin na naka-cross arm. Ate sana sinabi mong gusto mo pala may mangyari sa atin. Hindi yung kung ano yung sinasabi mo dyan. Narinig ko lahat tiase. Sa sinabing yon ni Luke ay nakatanggap siya ng batok kay Erica. Gago lumabas ka dito at baka hindi kita matyansang hinayupak ka. Palayo-layo naman si Luke at ang lakas pa ng tawa. Nang tuluyan ng makalabas si Luke ay panay naman ang reklamo nitong si Erica. Nakakairita talaga yung pinsan mo, Irene. Panay pa ang putak ni Erica pero hindi ko pinansin yon.
Excited ako mamaya pero hindi ko masyadong pinapahalata yon. Ilang minuto pa at tapos na akong ayusan na si hair, ang aking buhok, at may inilagay silang mga palamuti para maging magandang tignan. Nakago na ako ngayon at nahagip ng mata ko ang bulaklak na gagamitin ko. Biglang bumukas ang pinto at iniluwa yon si Mommy. Bigla akong naluha at agad ko ring pinigilan yon dahil masisira ang makeup ko. Pagkalapit ni Mommy ay agad niya akong hinakap. Mom, sabi ko at ramdam kong hinalikan niya ako sa pisngi. Ang ganda ng anak ko, sabi niya at sinuri ang buo kong mukha. Napangiti ako. Mana po sa inyo Sabi ko pareho kaming natawa. Lumabas na si Mommy at mauna na raw sa simbahan. Naiwan sa akin si Erica at inalalayan ako. Nasa tapat na kami ngayon ng kotse nang yakapin niya ako. Huy, ikaw gaga ka, akalain mo yon ikakasal ka na? Sabi niya at umaktong naiiyak. Huwag ka ngang umarte dyan, don't forget andyan si Luke. Sabi ko at sinamaan niya naman ako ng tingin kaya natawa ako. Pumasok ka na sa loob bes at baka masabunutan kita. Sabi niya at pumasok na nga ako at inaayos ko ang pagkakaupo. Umandar na ang kotse at kumaway siya sa akin kaya napangiti ako. Papunta na ako ngayon sa simbahan na kung saan ay naghihintay sa akin si Martin. As the car drove to the church hindi ko mapigilang maluha. Pinaypayan ko ang mukha ko para matigil at nang magtagumpay ay inilabas ko ang maliit na salamin na itinago ko at sinipat ang itsura ko kung okay lang ba. Okay naman, good, sabi ko at kumunot ang noo ko nang biglang tumawa ang driver. Excuse me. Anong karapatan mong tumawa? Masungit kong pagkakasabi pero lalo lang siyang natawa. Hindi ka pa rin nagbabago. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto kong sino yon. What the hell, Brandon? Sigaw ko sa kanya at hindi ko sinasadyang itinapon ko ang bitbit kong salamin. Surprise? Sabi niya pa at humalakhak ng tawa. Napakagago talaga nito. What are you doing here? Mahinahon na ngayong pagkakasabi ko. Ayokong ma-HE sa kasal ko ngayon. Hindi ba obvious? I'm driving. Pamimiluso po niya pa. Naiinis na naman ako. Alam ko yon ogag, sigaw ko sa kanya. Relax ex, malapit na tayo sa kasal natin. Mabilis ko siyang inabot at sinuntok pero mabilis din naman siyang nakaiwas. Huwag mo akong bisitin sa kasal ko Brandon at bakit ikaw ang nagdre-drive? Ha? Tanong ko pero humalakhak lang siya. O baka naman itatakas mo ako? Gosh, don't tell me hindi ka pa naka-move on sa akin. Kasalanan mo yon, napakagago mo kasing tay na ka. Sigaw ko at humalakhak lang siya. Buwesit kabagin siya sana. Don't worry, I won't do that and BTW biglang nagka-emergency yung nirent nilang driver, kaya nagpresenta ako na ako na lang. Nakaginhawa ako doon dahil sa sinabi niya. Mag-relax ka dyan at huwag kang magulo dahil masisira yung nakaayos ngayon sa'yo. Nag-cross arms ako at tinaasan siya ng kilay. Look, forgive me about our past. Yes, I admit it, nagkamali ako at I still love you but I also like someone else. Napaawang ako dahil sa huling sinabi niya. Hindi ako sumagot. And the girl that I like right now, it hurts because of me. Napabuntong hininga ako doon dahil sa sinabi niya. Don't worry, makakalimutan mo rin yung nararamdaman mo ngayon, pero gago ka pa rin, sabi ko at tumawa naman siya. Biglang natigil ang kotse at hudyat na nandito na kami sa simbahan kaya nataranta ako. Oh my God Brandon, do I look like I'm oak? Hiyo? Nasira ba ang makeup ko? Yung buhok ko? Okay lang ba? Hiyo? Sabihin mo sa akin dahil kasalanan mo to dahil ininis mo ako. Don't worry, you're still pretty. Sabi niya at bumaba, nasa sasakyan at pinagbuksan ako ng pinto. Nang makalabas ay tinanong ko ulit kung okay lang ba ang itsura ko at tawa lang ang sinagot niya at inalalayan ako dahil may hagdan. Pagkatapos akong ayusan ay may nilagay sila sa aking ulo at nasa harap ako ngayon ng pinto ng simbahan. This is it, Erin. Finally, maikakasal ka na sa taong mahal mo. Congrats anak ko, sabi ni Mommy na nasa gilid ko ngayon. Humigpit ang pagkakahawak ko sa bulaklak at nakayuko at hindi ko maiwasang mapapikit.
Naimulat ko ang mata ko nang narinig ko na ang sigawan ng tao at dahan-dahan kong iniangat ang ulo ko. Parang biglang nag-slow motion ang lahat na nasa paligid ko. Kumabog ang puso ko. Dahan-dahan kong inihakbang ang mga paa ko at nasa gilid ko si Mommy at sinasabayan ako sa lakad ko. Naaninag ko si Martin at nakatayo siya sa akin. Hindi ko maiwasang maluha dahil as iniisip na nakatayo siya ngayon sa harap ng altar at hinihintay ako. May apit na ako sa kanya. Nagtagpo ang aming mga mata at may isang butil na luha ang tumulo sa aking mata. Hindi ko na malayan na nasa harap na pala ako niya. Inilahad niya sa akin ang kamay niya at tinanggap ko naman yun. Sabay kaming pumunta sa harap ng altar. Nagsimula nang magsalita ang pare. "You're so beautiful." Kumalabog ang puso ko dahil sa sinabi niya. "Thanks, damn Erin." Mali ang isinagot mo sa kanya. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Ilang minuto pa at natapos ang pari sa mga sinasabi niya. "You may now kiss the bride." Kumalabog ng doble ang puso ko dahil sa sinabi ni Father at naghiyawan ang mga tao at narinig kong pumalakpak na sila. Nakaharap kami ngayon sa isa't isa. Hindi ko matagalan ang pagtitig sa kanya dahil sa mukha niya na sobrang gwapo. Maganda din naman ako pero bakit isa lang ang nakuha sa akin ni Abby? Dahan-dahan niyang iniangat ang nakatakip sa mukha ko. Napapikit ako nang maglapit ang aming mga labi. I respond at siya na rin mismo ang pumutol sa halik namin at last hinalikan niya ako sa pisngi at hinapit ang biwang ko at inilapit ang bibig sa aking tenga. Nanatili akong nakangiti sa harap ng napakaraming bisita. Later, tumindig ang balahibo ko dahil sa sinabi niya pero hindi nawala ang ngiti sa aking mga labi dahil nakaharap ako ngayon sa mga bisita. "Mommy, Daddy." Sumigaw si Abby sa maliit na boses at tumakbo papalapit sa amin kaya yumuko ako at kinarga ko siya. "Mommy, I saw you and Daddy kissing." Natawa ko dahil sa sinabi ni Abby. Sundan na ang inaanak ko, Bes. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw na iyon ni Erika. Aba talaga namang. Hinanap ng mata ko si Erika at nakita ko siya nakaupo sa pangalawang upuan at nag-thumbs up siya sa akin at nakangising aso. Bahagya kong ininuso si Lucas sa kanya at agad siyang nakasimangot at nag-cross arms kaya natawa ako. "Mommy, you're so pretty like me." Natawa kami ni Martin dahil sa sinabi ni Ab at bahagya siyang napahagikik. Nang sandali pa at nagpiktoryal na meron pang nag-aaway si Luke at Erika habang nagpipiktoryal at muntik ng madulas si Erika pero nasalo siya ni Luke. 1, 2, 3. Nakahawak si Martin sa biwang ko at bahagya akong nakatagilid sa kanya. Nag-flash at hudyat na tapos na ang pictorial namin. Pagbaling ko kay Martin ay mabilis niya akong hinalikan sa labi kaya nagulat ako. "Uy, si Pinsan," kinilig. Napatingin ako doon sa nagsalita at si Luke lang naman at bahagyang may lipstick sa gilid ng labi. Abat ang GA, bawal magmura ngayon dahil nasa loob tayo ngayon ng simbahan, Erin. Sino naman ang hinalikan ni Luke? Pagkatapos ng kasal ay dumiretso agad kami sa mansyon para ganapin ang pagsalo-salo. Biglang nakatulog ang mga bata dahil siguro sa pagod at kanina lang ay hinalikan ni Leo si Abby sa pisngi kaya panay na naman ang iyak ng anak ko at sa huli si Luke ay sinisi sa lahat. Biglang umalingaw-ngaw ang mga baso na tinatapik nila ng mga kutsara nila hudyat na gusto nila kaming mag-kiss ni Martin. Kumakalabog na naman ang puso ko, punyeta. Ganito ba talaga pag ang mahal mong tao ang hahalikan mo? Humarap ako kay Martin na nakaharap na pala sa akin. Ngumiti ako sa kanya at ganun din siya. Pumikit ako at hinintay na maglapit ang aming mga labi. Sa paglapit ay may biglang humaplos sa puso ko na kung ano. Hindi ko maipaliwanag. Humiwalay ang aming mga labi at nagkatinginan at ako din ang unang pag-iwas ng tingin dahil hindi ko kaya. Masasanay ka rin, Erin. Congratulations again. Maraming pumupuri sa amin at ngiti lang ang isinukli ko doon. Ilang sandali pa at simula na ng kainan at nakasuot pala ako ng dress na puti na kung saan ay isinuot din ni na Mom and Dad sa kasal nila. Ang aming pwesto ay malapit sa table ni na Luke, Liam at Erika. Iisang table lamang sila kaya rinig na rinig ko ang bangayan nila. Ang mga loko pati sa kasal ko magbabangayan pa.
Anong ako, si Erika? Ikaw naman talaga, mapagsamantala kang babae ka, ganti naman ni Luke. Ang kapa. Just shut up, Luke. Ang ingay nyo. Iritang sabi ni Liam kaya napatahimik naman ang dalawa kaya walang nagawa. Sila na ba ng pinsan mo? Biglang sabi ni Martin. Hindi ko alam, sabi ko at natawa siya ng mahina. Look at me, Erin. Mabilis kong tinignan si Martin dahil sa sinabi niya. Ano? Shit, ba't ako nauutal? Bigla siyang umisi at tumayo habang hila-hila ako sa pulso. Lumapit kami sa mga parents namin na kung saan ay sa iisang table lamang. May ibinulong si Martin na hindi ko marinig dahil sa music. Bumalik siya sa akin at hinila na naman ako. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang papasok kami sa loob ng mansyon. Bigla akong kinabahan at pinagpawisan. Hindi niya ako sinagot sapagkat ay hinila niya ako paakyat sa hagdan at wala namang reklamo na lumalabas sa bibig ko. Nanlaki ang mga mata ko nang papasok kami sa loob ng kwarto namin ni Abby. Martin, what are you doing? Kinakabahang sabi ko. Pagpasok namin ay inilok niya ang pinto. Shit, wag kang marupok, Irene. Lumapit siya sa akin at hinanda ko na ang sarili ko sa balik niya pero napamulat ako ng mata ng yakap niya ang sumalubong sa akin. You're mine. No one can take you away from me kung meron man. I will make sure na dadaan muna ila sa akin before they get you. Hindi ko namalayan may luhang tumulo sa mga mata ko. Hinarap niya ako at pinahid ang pisngi kong basa. I'm your wife, I'm your everything, sabi niya at hinalikan ang noo ko. Hindi ko na napigilan at niyakap ko siya ng mahigpit. You're mine too and I love you. Mas humigpit ang yakap ko sa kanya dahil sa sinabi ko at ramdam kong ganun din siya. I love you, Irene. And before I knew it, he kissed me torridly as I responded. Felt the soft bed behind me as we kissed. Buti na lang wala ang dalawang bata dito, nasa kwarto ni Namum dinala. Inilagay ko ang mga kamay ko sa batok niya habang patuloy kami sa halikan. Hindi ko mapigilan, parang nakakaadik. I moaned softly when he kissed my neck that made him smirk. Punyeta, may kiliti ako dyan. You have a kiliti there. Gusto ko siyang murahin nang tumigil siya sa paghalik sa akin. Nabitin ako, shit. Ilano naman ngayon kung meron? Tatargetin mo ah. I said and that made him laugh kaya hinampas ko na sa raso. Tumayo siya at hinila ko patayo kaya nagpahila naman ako. Nang makatayo ay nakatingin lang ako sa kanya, punyeta. Hindi niya ba napapansin na nabitin ako? Susuntukin ko na ito. What? Inis kong tanong sa kanya. Habang pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ko na balot pa dahil sa dress, kung pinunit niya na kaya ito. So slow ito. Nakakainis, Jesus. Bigla siyang lumapit sa akin habang ang mga mata namin ay nagkakatinginan. Ano na naman trip nito? Is it okay for nahubaran kita? Napalunok ako doon dahil sa sinabi niya. Anong trip mo na naman? Kunwaring inis kong sabi. Gawin what? It's bawal ba? Sabi niya at mumuso, tae na nagkukonyo at nagpapak-cute, marupok pa naman ako. Ikaw bahala, sabi ko kaya ngumisi naman ang ugok. Lumapit siya sa akin at idiniin ang katawan niya sa katawan ko kaya napapikit ako. Nararamdaman ko ang kanya. He started kissing my neck kaya napakapit ako sa braso niya habang damadama ang kanyang mainit na halik. I bit my lower lip nang naramdaman kong ibinaba niya ang zipper ng dress ko sa likod. Naglakbay ang labi niya sa labi ko at hindi din nagtagal iyon dahil pumunta na naman iyon sa pangako hanggang sa lig ko na naman kaya mahina akong umungol. Naramdaman kong nilalamig ang katawan ko dahil nalaglag na nga ang dress ko at tanging bra at cycling na lang ang natitira sa akin. Hinuli niya ang mga labi ko and I respond hungrily. Naramdaman kong napahiga na ako sa kama habang siya ay nakapatong sa akin. Habang naghahalikan ay narinig ko ang pagkapunit ng cycling ko kaya nahampas ko siya sa braso. Bakit mo pinunit? Sabi ko pero patuloy pa rin siya sa paghalik sa leg ko. Para madali, next time don't wear that thing, it's sagabal. Wala ako sa sariling napatango dahil naglalakbay na ang mga kamay niya sa pagitan ng hita ko. I moaned when he suddenly massaged mine.
Napaawang ang labi ko dahil ipinasok niya ang isa niyang daliri. Oh my God, Martin, wala siyang tugon dahil pinagmamasdan niya ang mukha ko habang ginagawa niya iyon sa akin. Habang patagal ng patagal ay hindi ko na alam ang nangyari dahil nilamon na ako sa sarap at tukso. He suddenly entered me while I'm lying in bed. I fainted because I felt a little pain. Does it hurt? He said but I shaked my head habang nakapikit at hingal na hingal. He was slowly moving between my thighs.